Ang Philippine Navy noong nakarang linggo ay nagbukas ng isang forward operating base sa Batanes, ang gilid ng hilagang hangganan ng ating bansa. Ang base sa bayan ng Mahataw ay nagbibigay daan sa mas malapit na pagsubaybay sa mga barko ng China at mabilis na pagtugon sa mga aktibidad sa pandagat ng Luzon Strait, ang 320-km wide sea lane na nag-uugnay sa South China Sea at Pacific Ocean. Nasa pagitan ng Pilipinas at ng Republic of Taiwan ang Luzon Strait ay may malalim na geopolitical na kalagayan para sa parehong bansa. Matagal nang itinuturing ng China ang Republic of Taiwan na isang breakaway province at patuloy na nagbanta na muling pagsasamahin ito sa mainland sa pamamagitan ng pwersa kung kinakailangan. At dagdag pa ng China na lahat ng isla at bahura sa paligid ng Taiwan ay kinabibilangan na pag-aari ng mainland China, kabilang na dito ang Batanes Group of Island. Sinabi ng isang payagan na kontrolado ng China na walang karapatan ang Pilipinas na angkinin ang mga nasabing mga isla sa Batanes na tinatawag din nilang Haimingdao sa China. Dagdag pa ng China, kabilang ito sa mga isla na sakop ng kanilang probinsya ng Taiwan at may karapatan daw sila nabawiin ito sa Pilipinas sa darating na panahon. Ikinabigla naman ito ng pamunuan ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas at ayon kay Secretary Gibo Teodoro, talaga napakasakim ng bansang China sa lahat ng bagay at aangkinin na lamang ng mga bagay na gusto nila at kanilang nakikita. Noong una din daw, ang Palawan din ang pinuntirya ng China na inaangkin nila bilang isa sa mga sakop nilang probinsya na ipinagkakalat naman para sa kanilang ipinapalabas na mga propaganda. Noong 1971, ibinoto ng United Nations ang Republic of China na namuno sa Taiwan mula noong 1949 mula sa General Assembly at ibinigay ang pwesto nito sa People's Republic of China. Pero hindi nito sakop ang mga islang malapit dito, partikular na ang Batanes Group of Island na pilit namang inaangkin ng China. Sa kabila ng diplomatikong pag-urong, ang pamahalaan ng Republic of Taiwan ay matatag na nilalabanan. Ang muling pagsasama-sama, piniling pangunahan ang sarili nitong mga direksyon sa politika, sa ekonomiya at patakalang panlabas. Gayunpaman ang Pilipinas na hindi natitinag sa mga ipinapalabas na mga propaganda ng komunistang bansa na China. Ang Taiwan ay mula noon ay naging isang higanting pang-ekonomiya. Ang 2022 GDP nito na umabot sa 828.67 billion US dollar ay ang ika-21 na pinakamalaki sa mundo. Noong 2020, ito ang naging nangungunang ekonomiya ng Asya na nilampasan ang China sa unang pagkakataon sa loob ng 30 years. Nagtayo rin ito ng isang nagtatanggol na kalasag na may malaking tulong mula sa Estados Unidos upang pigilan ang isang pagsalakay mula sa China. Kung gugustuhin nito, maaaring madaig ng 2 million strong army ng China ang 169,000 troops ng Republic of Taiwan. Ngunit ang isang pagsalakay ay maaaring umantong sa isang mas malaking pagharap sa US, isang senaryo na sinusubukang iwasan ng Beijing. Inaasahan ng Washington ang pag-atake ng China sa Taiwan at kasama sa bahagi ng paghahanda nito ang repositioning ng mga tropa at materyales ng US kabilang ang mga long-range missile system sa mga itinagang base ng Pilipinas. Tatlo sa mga basing iyon ay nasa Lourdes, Luzon. Bagamat nakikita ng mga political analyst ang isang tudo-tudo na pagsalakay na malabong mangyari. Sa puntong ito, pinapanatili ng China ang pagigipit sa pamamagitan ng pagtaas ng mga aktibidad ng militar sa mga tubig at airspace sa paligid ng Taiwan. Samantala, ang pangalawang Miguel Malvar class frigate para sa Philippine Navy, ang BRP Diego Selang FFG-07, ay umalis na sa Hyundai Heavy Industries sa shipyard sa Ulsan, South Korea, patungo sa paghatid dito sa Pilipinas. Ang barko ay inaasang darating na maaga sa sunod na linggo at bibigyan ng formal na arrival ceremony ng Philippine Navy. Pero sa 2 araw, nabiyahe pa lamang nito sa karagatan na nasa sakupan ng Korea at boundary ng China sa East China Sea. Nagdesisyon ang kapitan nito na dumaan na lamang sa Ryukyu Island Strait na sakop ng bansang Japan dahil sa banta ng China. Sa kabila na sakop pa ito ng international passage at international waters, sinabi ng pamunuan ng Philippine Navy na hindi nila isalang-alang ang mga tripulante nito at ang bagong-bago na barko na BRP Diego Selang na madetect ng mga barko ng China. Hindi pa rin daw kasi nakaka-move on ang militar ng China sa nangyaring magkaan ng kanilang mga barko sa Scarborough Shoal na nagresulta ng malaking kahihiyan sa kanilang bansa at kanilang sandatahang lakas.